Naalala ko yung isang kwento sa dako ng bundok ng Luzon. Mga minamahal, alam po ninyo, may isang barangay doon na pinasok ng NPA. Maraming NPA ang pumasok. Lahat ng tao, pinalabas. Gumawa po sila ng bonfire, mga minamahal sa plaza. Sinunog yung mga kahoy. Nagpasiga sila ng apoy sa gitna ng plaza. Doon nila pinaikot yung mga tao sa loob ng barangay. Mga minamahal, dahil iniimbestigahan nila kung sino ang mga minamahal, mga tao ng sundalo. Papatayin nila. Alam po ninyo, may isang bahay doon na kapatiran ang nakatira. Dalawang magnanay, mga minamahal, mag-asawa, parehas sa adult choir, yung bata, children's choir. Amen. Kasama silang pinalabas. Yung bata, mga minamahal, bit niya yung kanyang Biblia na may logo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Yung commander, mga minamahal ko ng mga NPE na yon, ay komunista, ayaw ng Biblia, ayaw ng turo, aral, patungkol kay Kristo. Nakita niya yung Biblia, hawak-hawak ng bata. Amen. Nagalit yung commander. Alam po niyo kung ginawa? Linapitan niya yung bata, kinuha ang Biblia, itinapon, mga minamahal, yung Biblia, malapit sa apoy. Everybody shout, praise the Lord. Kumuha ng 45, tinutukan sa ulo yung kanyang beloved father, yung father ng bata, 8 years old na bata. Pero mamamangha ka sa kanyang pananampalataya, hindi masukat na tapang, bigay ng mahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng commander ng NPA, papatayin ko ang nanay at tatay mo. Pulutin mo ang Biblia, itapon mo sa apoy. Pulutin mo yung Biblia, itapon mo sa apoy. Yung bata umiiyak. Mga minamahal, dahil ayaw niyang mawala yung kanyang nanay, tatay. Nakatutok yung 45 sa nanay at tatay niya. Papatayin pag hindi niya itapon sa apoy yung Biblia. Amen. Minsan dumadaan tayo sa ganyang crucial, mga minamahal na pagsubok, critical na pagsubok, kung sino ang pipiliin natin, mga minamahal. Amen, yung bata, isipin mo ang bata, 8 years old, halos hindi pa sapat yung kanyang isip, yung kanyang gulang. Pero alam niya, mga minamahal, sa puso at isip niya na kailanman ay hindi sila pababayaan ng mahal na Panginoon. Alam niya na mayroong siyang Diyos na mag-iingat. Alam niya na mayroong siyang Diyos na magliligtas. Alam niya na mayroong siyang Diyos, mga minamahal, na tapat sa lahat ng kanyang pangako. Sabi ng commander, pulutin mo yung Biblia, itapon mo sa apoy. Papatayin ko ang nanay at tatay mo pag hindi mo ito gawin. Yung bata, halos hindi niya alam ang kanyang gagawin. Mga minamahal. Amen. Ano ang ginawa ng bata? Lumakad patungo sa Biblia. Lumuhod. Inakap yung Biblia. Hindi niya ito itinapon sa apoy. Inakap niya yung Biblia. Dahil alam niya kung gaano kahalaga yung salita ng mahal ng Panginoon. Alam niya kung gaano kahalaga ang Biblia. Alam niya kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos. Ang Biblia na doon, punong-puno ng pangako ng mahal na Panginoon. Punong-puno, mga minamahal ko, ng salita ng Diyos, ang Biblia, na kung saan matututo kang umasa at magtiwala sa katapatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinulot niya ang Biblia, hinakap niya ang Biblia, mga minamahal. Iniisip niya, di baling mawala si nanay, si tatay kung mamamatay man. At least, alam namin, na hindi namin isinuko minsanan pa yung aming pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Alam po ninyo, mga minamahal, umiyak yung commander ng NPA. Tumulo yung kanyang luha kasama ng mga MP na kanilang kasama. Sila ay umiyak sapagkat ang bata habang hawak-hawak ang Biblia. Mga minamahal, siya po'y nagsasabi ng Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Paulit-ulit na kanyang sinabi. Ang kataga na yon, mga minamahal, totoo ang mahal ng Panginoon. Iniwanan sila ng mga NPA, mga minamahal. Yung commander na yon, hinanap ang gawain ng Jesus Miracle Crusade, tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon dahil na mangha siya, mga minamahal, sa grabing pananampalataya ng bata na ang niya maging ang kamatayan, wag lamang lumabag sa kalooban ng ating mahal Panginoon. Huwag mong ipagpalit ang kaligtasan mo sa anumang offer ni Satanas, sa material na bagay, sa pinansyal, sa propesyon. Huwag mong ipagpalit ang kaligtasan mo sa mga mahal mo sa buhay. Huwag mong ipagpalit ang kaligtasan mo sa trabaho.
Huwag mong ipagpalit ang kaligtasan mo sa negosyo. Tingnan mo ang bata, mga minamahal, nasa kritikal na sitwasyon, ngunit tinuna pa rin niyang sundin ang kalooban ng mahal ng Panginoon. Terribling pananampalataya, kamangha-manghang pananampalataya, mga minamahal. Grabing faith ng bata sa mahal ng Panginoon. Kamangha-manghang pananampalataya, mga minamahal. Imagine, kahit alam niyang mamamatay yung kanyang nanay at tatay, pero hindi niya itinapon sa apoy ang Biblia. Bagkus ito'y kanyang hinakap na mahigpit. Yung salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia ay napakahalaga. Ito ang ating buhay, minamahal. Ito ang ating kaligtasan. Ito ang pagkain ng ating kaluluwa. Ang Biblia ito ang magtuturo sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya kung paano pinahalagaan ng bata ang Biblia, naway sa iyo rin, mga minamahal, kayo din. Huwag ninyong kung saan-saan lang ilagay ang inyong Biblia. Huwag niyong uupuan, huwag niyong gagawing unan, huwag niyong papatungan na kung ano-ano. Respetuhin natin ang Biblia. Sapagkat yan ay salita ng mahal ng Panginoon. Kung walang Biblia, malilin lang tayo, madadaya tayo ng kaaway, malalason tayo ng maling mga turo. Ang Biblia na yan, mga minamahal, siyang buhay natin at kalakasan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon.